Sinabi ni Pastor Ruel Andres, ang Biblia daw ay salita ng Diyos. Pero hindi ako naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos dahil meron mga nakasulat sa Biblia na mga kaduda-duda. Hindi makatarungan. Gaya ng nakasulat dito sa Biblia na si Hesus Kristo ay unang ginawa niyang himala ay alak. Kung ganun, ang layunin ni Hesus Kristo dito sa lupa ay paglalasingin niya ang mga tao dito sa ibabaw ng lupa kasi unang ginawa niya himala ay anak. So hindi po yan totoo. Kailanman ay si Hesus Kristo ay hindi siya tumikim ng alak. Walang propeta na tumitikim ng alak. Pero hindi lang si Hesus Kristo, pati si Noah, binanggit sa Biblia, siya ay nanginginom ng alak, naglalasing, naghubad. Ganun din si Propeta Lot, naglalasing. So, hindi po yan totoo. Hindi ako naniniwala sa Biblia. Si Hesus Kristo mismo, nabanggit din sa Biblia, si Hesus Kristo sa Marcos 11:19. Si Hesus Kristo ay nakikipagkaibigan sa mga taong makasalanan at siya ay nanginginom ng alak. Lasinggiro daw si Hesus Kristo? Hindi ako naniniwala na si Hesus Kristo ay nanginginom ng alak dahil ang totoong Hesus Kristo ay hindi nanginginom ng alak, hindi gumagawa ng kamalian o kasalanan. Kasi kasalanan ang pag-inom ng alak. Dito mismo sa Old Testament, binanggit dito sa Old Testament sa Hukom 13:4, huwag kang iinom ng alak. Bakit ito si Hesus Kristo ay gumawa daw ng alak? So yan ay mga kaduda-duda na nakasulat sa Biblia. So, tapos si Hesus Kristo ay sinabi niya dito sa Biblia sa Matthew 5:17, huwag niyong isipin na ako'y naparito upang sisirain ko ang daladala ng mga propeta ng mga kautusan, kundi yan ay gaganapin ko, yan ay tutuparin ko. Kahit magunaw ang langit at lupa ay hindi ko babawasan o hindi ko babaguhin, kundi yan ay gaganapin ko. So, ibig sabihin, yung mga nakasulat doon sa Old Testament, kung bawal ang alak, ay hindi niya babaguhin. Hindi niya pupwedihin ang pag-inom ng alak. Bakit dito sa Biblia ay sinulat na si Hesus Kristo ay unang ginawa niya ay alak? Yung tubig ay ginawa daw niyang alak. So, hindi po yan totoo. Dahil dito sa Quran, si Hesus Kristo ay matuwid. Hindi gumagawa ng kamalian. Ewan ko sa Biblia, bakit parang sinisiraan si Hesus Kristo? Kaya kaduda-duda ang Biblia kung yan ba ay tunay na salita ng Diyos. Nakasulat din sa Biblia sa Matthew 10:31, 32, 33. Sinabi dito, sinabi ni Hesus Kristo, huwag niyong isipin na ako'y naparito upang magdala sa inyo ng kapayapaan, kundi ang dala ko sa inyo dito sa lupa ay hindi kapayapaan, kundi tabak. Hindi daw kapayapaan, kundi tabak, kaguluhan. So, yan daw ang dala ni Jesus. Naparito ako upang ang anak na lalaki ay magalit sa kaniyang ama at ang anak na babae ay magalit sa kaniyang ina at ang manugang na babae ay magalit sa kaniyang biyanang babae.
at mismo kasama niyo sa bahay ay para magiging kaaway ninyo. Yan ba ay tama? Hindi yan tama. Yan ay kaduda-duda. Hindi yan gawain ni Jesucristo. So, inulit pa dito sa Lucas 12:51, 52, 53, sinabi ni Jesucristo, inaangkalaban ninyo na ako na parito dito sa lupa upang magdala sa inyo ng kapayapaan? Hindi, kasi ang dala ko dito sa lupa ay hindi kapayapaan, kundi upang kayo'y magkabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 tao sa isang bahay ay maglalaban-laban, 2 laban sa 3, 3 laban sa 2, ama laban sa kaniyang anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa kaniyang ama at ang ina ay laban sa kaniyang anak na babae at ang anak na babae laban sa kaniyang ina at ang biyanan babae laban sa kaniyang manugang na babae at ang manugang na babae laban sa kaniyang biyanan. So, ganun ba ang Jesus sa Biblia? Masama. Kasi sasirain niya yung pamilya dito sa lupa. So, hindi ako maniniwala sa Biblia. Totoo itong sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Kung ako man ay nagsisinungaling at ang tama ay si Pastor Roel Andres, ay hilingin ko ang parusa ng Diyos sa pagpatay sa akin agad. Itong hiniling ko ay hindi kayang hilingin ni Pastor Roel Andres na kung siya ay nagsisinungaling at ako ang tama ay parusahan siya ng Diyos sa pagpatay sa kanya agad. Hindi niya kayang hilingin dahil natatakot siya sa kaniyang kasalanan.